araw Pilipinas at buong mundo. Ako po si Boy Abunda and welcome to the 2025 senatorial interviews na kasalukuyan po ay ginaganap dito sa Philippine Women's University. Narito po ang ating panauhin, senatorial candidate, Cal Yodi. Magandang araw po, Cal Yodi, at maraming salamat. Magandang araw din at maraming salamat sa pag-iimbita, Boy. It's good to see you again. Thank you. Cal Yodi, umpisan ho natin ito sa iyong opening statement. Meron ho kayong 2 minuto para kausapin po ang sambayanang Pilipino at sabihin sa kanila kung bakit dapat nila iboto si Cal Yodi. Magandang araw sa inyong lahat. At ako si Cal Yodi D. Guzman. Ako ay tumakbo ngayon sa pagkasenador dahil napansin ko na yung mga nagbabalik ang mga senador ay mga lumang mga politiko, mga naka-4 na, naka-5 beses na, pero wala namang nare-resolve sa problema ng masang Pilipino. Kung ano yung problema natin, nung sila simulang magtumakbo, ngayon maglilima na, mag-4 ng beses na silang babalik, wala pa rin nare-resolve doon sa problema nating mga manggagawa at mamayan. Ang problema natin noon, mataas na presyo ng kuryente, hanggang sa ngayon, mataas pa rin ang presyo ng kuryente. Mataas ang presyo ng bigas noon, hanggang ngayon, mataas ang presyo ng bigas. Marami walang trabaho, hanggang ngayon, marami pa rin sa ating mga manggagawa walang trabaho. Mababa ang sahod, mataas ang presyo, may land grabbing, may korupsyon sa gobyerno, ganun pa rin. At yun ang dahilan kung bakit ako nag-isip na tumakbo uli ngayon para magkaroon ng pagbabago sa mukha ng mga politiko doon sa loob ng Senado. Dapat ibang mukha naman, mga manggagawa, mga lider ng masa, mga lider ng magsasaka, mga ngisda, mga kababaihan. Yun dapat ang ating ihalal ngayon, mga lider ng pambansang organisasyon, ng mga sektor na siyang may eleksyon man o wala, ay tuloy-tuloy natin kasama sa pakikipaglaban. Kaya't ako'y nananawagan sa inyong lahat na bagong politika para sa 2025. Politika ng mga manggagawa, ng masang Pilipino, hindi ng trapo, hindi ng dynasty, at hindi ng mga bilyonaryo na wala namang ginagawa sa gobyerno. Yun lamang at maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, Cal Yodi. Please, you have been briefed on the rules of the interview. Pipili po kayo ng 3 katanungan mula po dito sa 6 na cards. Opo, 3 po dito. Okay, Isa. Dalawa. Your 3 questions. At kayo pipili po ng 2 cards dito para sa iyong panelists. Eto naman. Cal Yodi, maraming salamat. Ang members of the panel na iyong napili ay mula po sa Adamson University, JV Macapagal. Si JV. At ang pangalawa naman, mula po sa JRU, si Jaren Kyle Salandanan. Sila po ang magfa-follow up sa iyong mga kasagutan. Let's begin. Cal Yodi, ang una niyo pong katanungan ay may kinalaman po sa korupsyon sa infrastruktura. Ayon kay Mayor Magalong, ito yung nangyari po sa isang interview, sa isang government project, sabi niya, 35% na lamang ng budget nito ang napupunta sa aktual na proyekto, habang ang natitirang pera ay napupunta sa korupsyon. Kung kayo'y iboboto bilang senador, ano po ang inyong solusyon dito? Una, pagtibayin natin yung lahat ng mga existing na batas na nandyan sa ating gobyerno. Pero tansya ko hindi ito sasapat eh. Dahil bagamat nandyan yan, patuloy pa rin ang korupsyon sa ating gobyerno. Kaya ang tingin kong pinakamagandang gawin, dapat magkaroon ng reforma sa ating electoral system. Huwag na nating payagan yung mga akusadong mga magnanakaw sa gobyerno. At sana magkaroon ng pagbabago sa klase ng eleksyon na yung ating mga kandidato ay huwag nating hayaan na sila ang nagpapakilala sa kanilang sarili. Dahil diyan hindi nagiging fair eh. Ang nangyayari kung sinong maraming pera, bilyon ng pera, nagagawa niyang balutan ng poster ang lahat ng kalsada sa buong Pilipinas. Talo yung katulad ni Cal Yodi na hindi kayang magpagawa ng kahit isang poster sa isang barangay, which is mangangahulugan yon ng 42,000 na poster. Hindi ko kaya yon. At hindi unfair yun dahil kaya ng mga mayayaman yung mga poster at TV ads
at saka billboard na nagkakahalaga ng 250,000 a month. Hindi ko kaya yun. Kaya para maging fair, dapat magkaroon ng reform sa pagpapakilala sa kandidato. Akuin dapat ng COMELEC. And at the same time, dapat huwag payagan ng mga kandidato na kumuha ng mga watcher at electoral workers na vote buying naman yun ho eh. Vote buying yun. Hindi yun totoong para sa kanilang watcher. Dahil yung mga mayayaman kayang mag-hire ng 500,000 ng mga watcher at workers. Kalyode, na katulad ko, hindi kaya. Kaya magkaroon ng electoral reform para mapagbawalan na ang pagkandidato ng mga akusadong magnanakaw sa gobyerno. Follow-up questions. Hello po, Kaliodi. Sabi niyo po, kailangan po natin ng electoral reform. Sa tingin niyo po, anong specific po kaya na pwede natin gawing electoral reform para po yung mga katulad niyo po na hindi po afford mag-ads and mag-poster po is makita din po ng mamamayang Pilipino? May dalawa na ako sinabi kanina, ang isang specific, dapat sa pagpapakilala sa kandidato, dapat sagutin ng gobyerno. Siya na, gamitin niya yung kanyang station, TV station, radio station, plaza ng barangay, kung kinakailangan ilista yung 66 na senador, ilista na lamang. Nang sa ganun, hindi rin maraming basura pagkatapos. Pangalawa, yung sa watcher. Dapat ay talagang huwag payagan ang mga kandidato na siyang kumuha ng watcher. Kasi vote buying yun eh. Gamitin natin yung mga college student na sila ang gamitin natin sa eleksyon, parang yun ang kailang unang pagsisilbi sa ating bayan para maging matino ang ating halalan. Mga college student. Then, ang panghuli, gawin nating hybrid ang eleksyon. Hybrid. Manual sa presinto, electronic ang transmittal. JV? Kalyodi, magandang araw po. Kalyodi, kung sakali po na matupad natin o magawa natin yung electoral reform at lahat ay mayroong pantay-pantay na pagkakataon para makilala ng sambayan ng Pilipino, paano nyo po masisiguro na ang maihahalal ng mga Pilipino through that reform ay hindi corrupt? Tingin ko, pagka nagawa yung mga ganong mga katulad na reforma sa ating elektoral, magkakaroon ng fairness ang eleksyon at ang magiging pagboto ng mga tao ay magiging batay hindi sa dami ng pera ang pinamimigay, hindi sa kasakitan ng mga kandidato, kundi malamang at ako'y nakakatiyak na plataforma ang pag-uusapan. Sino ba talaga ang totoong magsasalita para sa mga mamayan? Sino ba talaga ang totoong lalaban sa korupsyon? Sino ba talaga ang matitindig para sa interes ng mga manggagawang itaas ang sahod, tigil ang kontraktualisasyon? Sino ba talaga ang mga kandidatong tututol sa patakaran provincial rate? At sino ang mga kandidatong tututol doon sa land grabbing? Yung mga ganon. At political dynasty. Sino tututol sa political dynasty? Makikita ng mga tao kung sino ang may klarong tindig sa interes nila. Kaya ako'y naniniwala, magiging fair ang halalan kapag nagkaroon ng electoral reform. Jaren? Kaliodi po for last question. Sa tingin niyo po ba, pwedeng maging successful ang isang bansa kahit may konting korupsyon? Parang hindi ka na naniniwalang mawala ang korupsyon eh. Pero tingin ko, uunlad ang bansa. Ano? Kasi actually, kahit mag-zero ang korupsyon, hanggat yung ating sistema sa ekonomiya at politika ay nandyan. Halimbawa, walang korupsyon, pero tuloy ang kontraktualisasyon. Walang mangyayari sa buhay ng mga manggagawa. Tuloy ang provincial rate. Walang mangyayari sa buhay ng mga manggagawa. Tuloy ang patakarang o ang programang neoliberal sa ating bansa. Privatization, deregulation, liberalization, at contractualization, at taxation. Na lahat yan ay papahirap sa mga mamamayan at yung patakaran o yung programang yan ng neoliberal ay eksaktong pabor na pabor sa mga malaking korporasyon sa ating bansa. Kaya ang nangyayari, dahil pabor sa kanila, yaman sila ng yaman, yung ating mga mamayan, hirap ng naghihirap. Nagiging legal ang kahirapan at nagiging legal ang pagyaman nila. Okay. Kalyodi, ang iyong pangalawang katanungan naman ay may kinalaman po sa PhilHealth. Kung mananalo ka sa eleksyon bilang senador, isusulong mo ba o hindi ang pagbabalik ng 60 billion pesos na bahagi ng 89 billion mula sa PhilHealth na napunta po sa infrastructure, health, and social services projects ng pamahalaan? Boy, hindi ko lang ibabalik. Kakasuhan ko ang mga gumawa niya, nagpasimuno niyan, dahil bawal yun eh. Bawal sa ating batas yun eh. Na yung pera ng PhilHealth
na exclusively para gamitin sa sa ating mga mamayan ay ginamit sa ibang bagay. Mali yun eh. Kaya hindi lang ibabalik, kundi kakasuhan ko yung mga nagpakana ng kalokohang yan na alasan ng budget ng halos 74 billion. Pero dapat 90 million yun eh. Kaya dapat yan ibalik na kaagad. Follow-up questions? JV. Calyodi, sino po yung mga personalidad na ito? Are these politicians? Are these the drafters or the authors of the law that had, yung special provision ng General Appropriations Act ng 2024? Yun po yung nag-allow for the transfer of the 60 billion funds ng PhilHealth sa ating National Treasury. Sino po yung dapat nating panagutin dito specifically? Actually, hindi lang ito yung huli. Hindi yan eh. May una pang pagkatanggal eh. Binawasan na talaga yung budget ng PhilHealth. Ang dapat kasuhan diyan, yung by CAM na siya nagtanggal, siya nagtanggal. At iba pang mga congressman na nagtulak. Dapat matukoy kung sino yung mga eksaktong nagtulak ng pagtatanggal doon sa budget ng PhilHealth. Kasi sabi ko nga, bawal yun eh. At lalo na inilagay doon sa mga proyekto na malamang makukurap lang. Kaya yun ay dapat na panagutan ng mga nagpakana nung pagtatanggal na yun. Calyodi, may tanong lang po ako kasi po, meron po akong mga kaibigan po at yung may mga kakilala po ako, nagpapa-PhilHealth po sila, pero hindi po sila nabibigyan po ng insurance kasi hindi daw po covered, for example, yung pa-C-section or sa dental po. Parang ngayon pa lang po ata magkaka-dental. Kapag naupo po kayo tapos sabihin po natin nabalik po yung budget, ano po yung pwede niyong magawa para po makover din po yung mga iba pong operasyon na hindi po ngayon napapabilang sa coverage po ng PhilHealth? Mali yung sabi kasi ng gobyerno na maraming savings. Actually, may savings sila, yun ay parang paniyak o kung ano man magkakaroon ng problema. Parang buffer, yun eh. At yun ay kailangan talaga. At nagkakaroon ang sinasabi lang may savings, pero ang totoo, ang dami pang dapat punuan ng mga items o mga sakit na dapat isama ng PhilHealth doon sa karamdaman ng ating mga mamamayan. Kaya ang palawakin pa at marami pang mga mamamayan natin na hindi covered. Yung mga na hindi naaabot pa ng PhilHealth. Kaya dapat yung 400,000 pa na dapat pumasok, papasukin na para magastos yung pera ng PhilHealth at magamit yan sa paglilingkod sa kalusugan ng ating mga mamayan. Calyodi, total nasa usapin na rin po tayo ng PhilHealth. Gusto lang pong tanungin, kung sakali po na maluklok kayong bilang senador dito sa darating na eleksyon, will you push for the lowering of the mandatory percentage na nakakat mula doon sa basic monthly salary ng ating mga Pilipino? Dahil recently nagkaroon po ng increase, I believe 5% out of the 10,000 pesos minimum basic monthly salary ng bawat Pilipino. Is that enough, the 5%, or should we lower it o kailangan pa itong taasan? Ako tingin ko hindi pa muna dapat ibalik eh. Dapat aralin muna. Aralin muna yung kakulangan na dapat ipuno pa doon para maabot ang lahat, makover ang lahat. At pati yung lahat ng klase ng sakit na laging nararanasan ng ating mga mamayan. Ngayon, kapag na-cover na yan, nagkaroon pa ng excess na mga pera, dapat yun, pababain na. Pababain na natin yung premium na ibinabayad ng ating mga miyembro. Yan. Calyodi, narito naman po ang iyong pangatlong katanungan na napili. Ito may kinalaman po sa edukasyon. Maraming kinakaharap na problema ang sektor ng edukasyon batay sa findings ng EDCOM. Ito po yung Second Congressional Commission on Education. Ilan sa mga problemang ito ay ang kalidad ng edukasyon, kakulangan ng maayos na training sa mga guro, matinding malnutrisyon sa ilang mga estudyante, ang hindi sapat na pondo para sa bawat mag-aaral at marami pang iba. Kung kayo'y mahahalal po na senador, sa lahat ng problema na may kinalaman po sa edukasyon, ano ang iyong tututukang problema at ano ang solusyon? Tingin ko yung problema ng mga kakulangan ng sweldo ng ating mga guro. Kasi ako naniniwala na sa sektor ng edukasyon, pinaka-importante talaga yung ating guro ay may sapat na sweldo,
may sapat na gadget, at may sapat na training sa kanyang pagtuturo. Tingin ko yun ang importante. Kaya para magawa yun, kinakailangan nating itaas yung budget ng ating education. Dahil nasa atin namang konstitusyon na dapat siya ang number 1. Pero alam mo ba, boy, matagal ng panahon na hindi siya ang number 1. Ang number 1 ay pagbabayad ng utang. At itong 2025, ang pinakamalaki ay DPWH. Dinaya lang ng BICAM na itinaas yung sa edukasyon dahil sinama yung sa PNP at saka AFP. Yun, pero dapat yan ay itaas kasi ngayon nasa 3.6 lang eh. Dapat yan ay 6% ng ating GDP. Kung ang GDP natin ay nasa 24 trillion, dapat yan mga 1.4 trillion, hindi 750 billion lang. Kaya wala pa sa kalahati. Kaya yun ang dapat natin gawin. Nang sa ganun, matutukan natin yung teacher, then yung lugar ng pagtuturuan ng teacher, yung mga classroom, kulang tayo na 90,000 classroom. Kulang tayo ng another 30,000 na mga teacher para hindi ma-overload yung ating mga teacher. Napakahaba ng oras ng pagtuturo ng ating mga teacher. Kaya yung quality ng pagtuturo ay hindi na maganda. Kailangan talaga suportahan yung training nila at kung kakayanin ay yung pag-train nila, yung kailang pag-aaral para sa pag-upgrade ng kailang doctorate o naman, ay dapat sagutin na ng gobyerno, hindi na ng mga teacher. Follow-up questions? Jaren? Kaleo, din nabanggit niyo po na kailangan natin taasan po yung sweldo ng mga teacher. Actually po may problema po ako kasi yung kapatid ko po ay currently teacher sa senior high school. Sabi po nila na ang gagawin sa curriculum is pagsasamahin po yung mga subject. For example po, ang English kasama na si Math. So kailangan mo magturo ng subject na yon. Paano po kaya natin ma-ensure na yung mga teachers po kagaya po ng ate ko na nagsispecialize lang po sa English is hindi po mawawalan ng trabaho kapag nag-pilot na po yung bagong curriculum po for senior high? Dapat reviewin yung mga ganung programa ng gobyerno kasi dapat talaga magkaroon muna, bago ipagpatupad ng mga anumang patakaran ang DepEd, ay kinakailangan may malawak na konsultasyon sa mga teacher. Dapat ikokonsidera yung kapasidad at training ng ating mga teacher at hindi na lamang basta-basta kung anong maisip, no, pati yung history aalisin, pati kung anong mga curriculum ay isasalaksak. Dapat may malawak na konsultasyon sa mga estudyante, sa mga teacher, at lalo sa mga organisasyon ng mga teacher at ng mga estudyante. Kinakailangan makuha yung kailang opinion muna bago magsalaksak. Kaya dapat ang proposal ko nga, hindi presidente ang nag-a-appoint ng mga sekretary ng education eh. Dapat ang Secretary ng Education manggaling mismo among doon sa sektor ng mga edukasyon. Para hindi political. Kalyo, di nabanggit niyo po na isa sa mga solusyon ninyo sa mga problema sa ating education sector ay ang pagtaas ng budget ng edukasyon at kasama dito ay ang kaakibat nito ay ang pagtaas ng sweldo ng ating mga guro. Kaso Kalyo, isa po sa mga problema ng education sector ay ang questionableng paggamit ng pondo sa ating sektor ng edukasyon. Paano niyo po masisiguro na ang pondong ito, kung tataasan, kung sakali, ay magagamit ng tama at ma-address talaga yung mga problema sa ating education sector? Kung may problema doon sa paggamit, nagkakaroon ng paglilipat-lipat or corruption ang magiging issue, ay dapat talagang masinop na pagbabantay doon sa edukasyon, sa budget ng edukasyon natin. Magkaroon talaga ng evaluation, magkaroon ng accounting sa mga project na dapat papuntahan ng mga budget at hindi kung saan-saang bagay na pupunta. Pero talagang dapat ang fokusan talaga niyan, yung sweldo ng mga teacher, yung classroom at yung gadget nila training. Yun ang dapat fokusan. Doon bantayan yung budget para matiyak natin na mapapunta sa maganda at kapakipakinabang para sa sektor ng edukasyon yung perang ilalaan diyan. Darren? Kaleo, di may isa pa po kasing problema. Sabihin po natin na itinaas nga po yung sweldo. Kaso may ibang school po kasi na teacher ka na po, pero parang nagmamanage ka pa po ng funds po ng canteen, tas may iba ka pa pong trabaho. Paano po kaya natin masisigurado na makakapag-teach pa po sila ng maayos, nang hindi po sila mababurn out?
Nang ganun po yung sweldo nila po, parang mababa pa po, marami po silang trabaho. Kailangan talaga yung mga non-teaching personnel. Hindi pwedeng yung multitask yung teacher natin. Kinakailangan yung iba pang mga gawa ay na hindi naman non-teaching na trabaho ay mag-hire pa ang DepEd ng dagdag na mga non-teaching personnel na siyang susuporta doon sa ating mga teacher. Kaya dapat talaga itaas yung kaya sinasabi kong dapat talaga itaas ang budget ng DepEd para matugunan yung lahat ng mga pangailangan, pati yung mga support personnel para sa kanila. Kailangan natin yun. Calyodi, maraming salamat. Yun po ang iyong mga tatlong katanungan. Ngayon naman, punta tayo ho sa political fast talk and why. May 5 katanungan po at meron ho kayong 20 seconds to explain your answer sa bawat katanungan. Narito po ang una. Katulad din na Erap, Gloria, Digong, ang sabi nila, kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Nakakatawa ho ba ito o nakakabahala? Hindi nakakatawa yan, lalong hindi nakakabahala. Tingin ko natural lamang yan kapag ang isang presidente ay corrupt, dynasty, at ang inuuna ay ang interes ng kanyang pamilya at hindi ang interes ng bayan. Talagang makukulong sila. At pag ako ngayon naging senador, ako pa rin ang magpapakulong sa kanila. Kung ikaw ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente at bakit? Hindi kailangan. Ako tingin ko tama na yung nasa konstitusyon. Kasi maraming college at professional na naging presidente, naging senador, tulad ng mga nakaraan, hindi naman naglingkod sa ating bayan. Ang pinaglingkuran ay mga kapwa nila mayayaman din at mga dynasty. Yumayaman ang pumapasok sa politika. Tama o mali at bakit? Tama. Yumayamang lahat sila dahil karamihan sa kanila mga akusadong magnanakaw. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, Calyodi, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no? Bakit? Pwede yan. Sa klase ng gobyerno tayo meron dahil dinastiya ay nung unang panahon nga sa panahon ng mga Roma, nagkaroon nga ng kabayong senador na itinalaga ni Emperor Caligula. Dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no? Bakit? Yes. Dahil nangyari na yan noon pa, bago ang Herrera Law, kung magkano ang sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila, ganun din sa probinsya. Dahil wala namang pagkakaiba halos ang presyo ng bilihin. Kung magkano ang tax dito, ganun din ang tax doon sa probinsya. Kaya dapat pag-ibalik ang pantay na sahod ng manggagawa sa Metro Manila at probinsya. Calyodi, maraming salamat. Para po sa inyong closing statement ay pwede po kayong tumayo at kausapin po ang sambayanan for your closing statement. You have 1 minute and your time begins now. Maraming salamat, Boy. Ako'y nananawagan lang sa ating mga botante na huwag nating gawing sabong ang eleksyon. Na kung sino ang nakikitang maraming poster na parang sila mananalo, doon tayo tataya. Mas tingnan natin ang ating kasaysayan sa politika na nagboto tayo ng mga mayayaman, mga sikat na mga politiko, pero ang pinaglingkuran lang naman ay mga mayayaman din at saka mga sikat na politiko rin. Hindi tayo kasi mayaman, hindi tayo sikat, kaya hindi tayo pagnaglilingkuran. Kaya ang aming proposal ho ngayon para sa 2025 election, para sa pagbabago, para sa katuparan ng ating mga pangarap sa buhay, baguhin din natin ang pagpili ng mga kandidato. Ituro natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kapitbahay, na ang ihalal ay ang mga leader ng sektor, leader ng manggagawa, leader ng mga magsasaka, hindi mga dinastiya, hindi mga bilyonaryo at mga sikat na politiko. Calyodi, maraming salamat po. Maraming salamat din, Boy. For your time. Kami lahat dito ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa ating kwentuhang ito. Thank you, Boy. Thank you. Tsaka sa inyong lahat. Maraming salamat. Muli, ako po si Boy Abunda at ito po ang 2025 Senatorial Interviews. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. This special was presented by the Philippine Star, Infinite Monkeys, Philippine Women's University, and Jose Rizal University, Adamson University, La Carmela de Boracay, JC Organic Barley, Siomai King,
and the Boy Abunda Talk Channel, sponsored by Silpol Joyce Furniture Lights and Decor, 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig, and Seimada by La Luna Cafe, located at 103 ML Quezon Avenue, Hagunoy, Taguig, Tetet and Porky's Party Trays, and Isos Food Cart. In the lead-up to the 2025 midterm elections, one platform dares to ask the important questions. This is the 2025 Senatorial Interviews. Upon arrival at the interview venue, each candidate is given a briefing on the flow and mechanics of the program. Each candidate begins with the question that starts it all: why should the people vote for you? They have 2 minutes to convince us. Next, the candidate draws 2 panelists from a pool of 6 teachers and students from 3 universities. The candidate then selects 3 questions from a list of 6 prepared by the 2025 Senatorial Interviews team. For each question, the candidate has 2 minutes to respond. After each main answer, the selected panelists ask up to 3 follow-up questions. The candidate has 1 minute to answer each of these. Then comes the political fast talk and why with Boy Abunda. 5 questions with 20 seconds to answer each question. And finally, the last word. Senatorial candidates get 1 minute to deliver that final message to the Filipino people. This is a test of conviction, character, and heart. The 2025 Senatorial Interviews. Magandang araw, Pilipinas at buong mundo. Ako po si Boy Abunda and welcome to the 2025 Senatorial Interviews. Nakasalukuyan po ay ginaganap dito sa Philippine Women's University. Narito po ang ating panauhin, Senatorial Candidate, Attorney Hinlo. Mayong gabi sa inyo kag sa tanan na nandito ngayon. Maraming salamat. Umpisan ho natin ang ating interview dito sa iyong opening statement. We will give you a chance para kausapin ang sambayan ng Pilipino. You have 2 minutes para sagutin ang katanungang bakit dapat iboto sa pagkasenador si Attorney Hinlo. Ako po si Attorney J.V. Hinlo, isa kay Ilonggo, taga Bacolod City, Negros Occidental, nag-iisang kandidato ng PDP laban na nagre-representa sa Visayas. Matagal na po kayong naghahanap, buong Pilipinas, naghahanap ng leader na bago at walang bahid ng korupsyon, tapat at malinis. Nandito po ako, pinipresenta ang aking sarili. Dala ko po, programa Hindi Ayuda. 3 mayor na programa ang dala ni Attorney Hinlo. We should amend the Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, and the Foreign Currency Act to allow the Ombudsman to investigate the hidden wealth, bank deposit of all public officials, even without a court order. Dala ko rin po ang, sa tingin ko, permanenteng solusyon sa kahirapan sa bansa. Tito Boy, hindi po ayuda ang solusyon sa kahirapan. Bagkos, dapat paramihin ng gobyerno ang trabaho. Kung hindi kaya ng private sector magbigay ng trabaho, dapat po ibigyan ng kapital ng gobyerno. Government should enter into business. We have to industrialize. We have to have state-managed farming, state-managed fishing. Government must enter into business to provide many jobs to the Filipino people. Lastly po, we have to have educational reform. I'm not talking about academics. I'm talking about values formation. We will introduce the subject Philippine Patriotism and Ethics Studies from grade 1 to college. We have to teach the youth to love our country and to love and respect our fellow Filipinos. Yun po ang rason, naghahanap kayo ng isang hindi korap na opisyal, nandito po ako, Attorney J.V. Hinlo. Attorney Hinlo, maraming salamat po. Please make yourself comfortable. Nilatag po sa inyo ang rules ng interview na ito. Kaya ngayon po kayo pipili ng 3 tanong mula sa 6 na
katanungan. Dito po, 3 questions. Maraming salamat. At ito naman po, Attorney Hinlo, ang iyong mga panelists. Okay. Ang iyong mga panelists na silang magfa-follow up question po sa iyong mga kasagutan ay si Michael Dimitri Hentica. Ang pangalawa naman po ay Elizabeth Ann Gutierrez, pareho faculty, si Liz at si Midi ng Philippine Women's University. Punta tayo sa unang katanungan na iyong napili. Ito may kinalaman po sa party list. Ayon sa pag-aaral ng Kontradaya, isang election watchdog, over half of the 156 party list groups participating in the 2025 election do not represent the marginalized groups. Tanong, sa iyong palagay, dapat bang tanggalin ang party list system? Bakit? Yes or no? We have to amend the Constitution to do that. And the Supreme Court has to reverse itself to be able to do that. Kahit ano po yung opinion natin, totoo po yun. Maraming mga nagre-represent sa party list, hindi man naman talaga part of the sector that they represent. But what can we do until such time that the Supreme Court changes its mind and becomes strict as to who are the representatives of the party list? We are tied up with its previous ruling. And if we want to do it outside the interpretation of the Supreme Court, we can amend the Constitution. But as of now, nasa mga botante na yon na pumili ng party list kung saan dapat nilang isuportahan. Follow-up question. Midi, go ahead. I'm intrigued with your statement of amending. Tama po ba? Does this mean that we are going to have a charter change? Is this what you are pushing for? I'm just answering the question regarding party list. This is not the right time to amend the Constitution, considering that we have a very contested political fight between two big families, no? The Marcoses and the Duterte. This is not the right time to do charter change. Probably in the next administration, when the Filipinos are more united, then we will be talking about issues and not taking sides between two political families. Okay, sir. Ideally, we have a crystal ball in front of us, and you look at it, and you see that you are a senator already, you are duly elected. Ano po bang move na gagawin nyo for that, for the party list? Right now, honestly, I have to talk with the other senators and probably also consult with the congressman, the winning congressman, for us to find out if the country is now prepared to do away with the party list system, and in so doing, we have to prepare for a charter change. Otherwise, as what I've said, the Supreme Court has previously ruled that the present setup as to the representative or who will represent the party list are what is being practiced right now. Kaya our hands are tied because the Supreme Court has allowed it, even if we know na may problema. Kamakailan po kasi, ang COMELEC po ay naglabas po ng statement na pagkatapos po ng eleksyon ay hindi na daw sila tatanggap ng mga party list na may sound ayuda names. Tulad for example, 4Ps, PL. So kayo po, kung kayo po ay uupo bilang Senado, susuportahan niyo po ba ang COMELEC? Well, COMELEC, no, it's not about the names. It's about what this party list or what our congressmen are actually doing. Kasi kahit ipangalan mo yan na hindi sounding ayuda, kung ginagawa naman, just like what's happening now, bakit inalaw ng COMELEC mamigay ng ayuda during time of elections? Yan yung ano, it's not about hiding behind the names. It's what the COMELEC is actually doing. So, let's not be superficial. And I want to ask the COMELEC, and I'm begging the COMELEC to
to make this May 2025 election a clean and honest election. Let's go to your second question. Ito'y may kinalaman po sa edukasyon. Maraming kinakaharap na problema ang sektor ng edukasyon batay sa findings ng EDCOM 2 o Second Congressional Commission on Education. Ilan sa mga problemang ito ay ang kalidad ng edukasyon, kakulangan ng maayos na training sa mga guro, matinding malnutrisyon sa ilang mga estudyante, ang hindi sapat na pondo para sa bawat mag-aaral, at marami pang iba. Attorney Hinlo, kung kayo'y mahahalal na senador, sa lahat ng mga problema na may kinalaman sa edukasyon, ano ang iyong tututukan at ano ang solusyon? Yung pinaka-problema natin, hindi po sa academics, Tito Boy. Ang pinaka-problema po natin ay sa values formation. Now, values formation, as what I have said in my opening statement, I would want to introduce the subject Philippine Patriotism and Ethics Studies from grade 1 to college. Dati po, nung mga panahon natin, merong GMRC, Good Manners and Right Conduct. Sabi nila, inalis na raw yon. Bakit? Sa ngayon, yung tinuturo sa kabataan, mag-aral kayo ng mabuti, maghanap kayo ng trabaho, magnegosyo kayo, para yumaman kayo. Kasi kung mahirap kayo, you're nothing. Yung tingin ng mga politiko, ng mga mayayamang tao sa mahirap, walang kwenta. Pulubi, pinapalinya, binibigyan ng ayuda, binibili tuwing eleksyon. They're nothing. Yan yung tingin ng mga politiko na namimili ng boto. Kaso, yung mga botante at karamihan sa mahihirap, kapit sa patalim. We have to change that values. And we start with the youth. Grade 1, love of family. Grade 2, love of community. Grade 3, the importance of education and study techniques. Grade 4, what is the Philippine territory and defense? Grade 5, human rights. Anong mga trabaho ng government official? Grade 7, a study of prison life para matakot yung bata, tumikim ng droga. The dangers of corruption. What is the economic program of the country for the next 10 years? What is taxation? What's custom duty? Yun po ituro natin so that our youth will give us a new blood and a good future. Liz. Bali, attorney, lahat po ng nabanggit nyo ay mga asignatura na idadagdag sa curriculum. Ibig nyo po bang sabihin, aamendahan natin ang curriculum na meron tayo ngayon? Definitely. There's something wrong with it. If we continue the present curriculum and not influence our youth to be good citizens, to have discipline, and to have loyalty to the country, ganito yung Pilipinas. Tuwang-tuwa na maging OFW. Bakit tuwang-tuwa? Dahil walang trabaho sa Pilipinas. Sinasabi natin, may problema sa edukasyon, maraming walang classroom, maraming problema sa training ng mga guro. Totoo po yun. We have a problem in the infrastructure and in the trainings. But problema rin yung pakiramdam at yung mga values ng ating kabataan. Feeling nila left out sila. We have to give them proper guidance. Huling katanungan, attorney, dahil nabanggit nyo nga yan, at kanina nasabi nyo rin po na value system. Kaya lang, attorney, sa dinadaan po ng edukasyon, lagi pong curriculum ang inaamendahan. Ngunit, may mga guro po na mayroon silang added workload. For example, bukod sa pagtuturo, pwede sila sa canteen, pwede sila sa nursing, sa guidance, na kung tutuusin, walang kinalaman sa pagtuturo. Paano nyo po masisigurado sa mga guro na sinusuportahan nyo rin po sila? That is the administrative side sa pagtuturo. If I'm a senator, once I become a senator, doon tayo magkaroon ng Senate committee hearings to consult with the teachers, to consult with the different sectors involved in education. Yung problema sa mga politiko, nagmamarunong. Sila'y nag-i-impose ng kanilang ideya. We have to ask all sectors involved in education. At iwasto natin ang paggamit ng mga committee hearings, hindi pa politika. Let's use the committee hearings to build good laws,
to listen to the people. Hindi po yung pa-contempt. So, you're correct. No? There's a problem in our education system and Senator Hinlo will help it. You mentioned, sir, that you want to inculcate patriotism in the curriculum, yes. What if, hypothetically lang, sabihin natin that the only way that we are able to do that for the next generation is by the use of robots, such as AI? Are you going to be okay with that? If we're talking of today, hindi pa kaya ng Pilipinas. Bakit? Wala nga tayong infrastructure. If we're gonna impose it, it will only be practiced by a certain sector, especially the private sector, the private schools. Pero how can we talk about AIs? Kulang sa notebook. Yung mga bata natin, may malnutrition. Yung sa mga mahirap na lugar. So, let's help their parents stabilize their life, bigyan ng trabaho. Kasi kung gutom ang pamilya, kahit anong tinuturo sa classroom, pag pumupunta sa classroom yung estudyante na gutom, hindi yan matututo. May problema pa rin. Tied up with education is our poverty alleviation program. Who does the final follow-up? Gusto lang po namin malaman na mga ideal po ito na mga hakbang. Ngunit ano po kayang legislation ang pwede niyong maipasa tungkol dito sa edukasyon? The very program that I'm pushing, it could be backed up by legislation or if not, through the CHED or through the DepEd, they will agree with the Senate after a committee hearing that they could actually do a change in the curriculum even without a law. But if they will not cooperate, I will move to propose a law that would require the introduction of subjects of Philippine patriotism and ethnic studies, the topics of which will be finalized by the DepEd and CHED itself. So, it depends on the reaction of the CHED and the DepEd. If they will cooperate, we can do it without a law. But if we want permanency, probably a law is really required. Salamat po. Attorney Hinlo, ang iyong pangatlong katanungan ay may kinalaman po sa ICC. Tama ba ang ginawang pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague? Mali po. Dahil po may sarili tayong mga korte at dapat kung may kasalanan o may akusasyon laban kay dating Pangulong Duterte, haharapin niya dapat yon sa kapwa Pilipino at hindi sa mga dayuhan. At yung nangyari, na mabilisan siyang dinala, sinakay sa eroplano at dinala ng rehimeng Marcos sa ibang bansa, insulto yun sa ating mga Pilipino. Bakit? Wala ba silang tiwala? Ang administrasyong Marcos? Walang tiwala sa proseso sa mga korte, sa Korte Suprema natin? Yung tanong ko rin, sa mga complainants, have they filed a case here in the Philippines? Or hanggang propaganda lang sila? You know, Kuya Boy, we're Filipinos. We're an independent and sovereign country. Why allow foreigners to judge Filipinos? Mali po yun. Follow-up questions? Medias. Yes. You mentioned you do not want to subjugate the Philippines to foreigners. Ano? Mga dayuhan nga po ang tawag nyo. Does this also apply to other international committees such as, let's say, the UN? Or di kaya yung ating mga treaty with the US na meron tayong defense treaty? Or how about the times wherein tayo naman ang nakikiusap sa ibang bansa at we plead na please, pakawalan nyo naman ang aming OFW na nagkasala dyan at dito na siya itry. Are you against those as well? Treaties between countries are agreements. But you must remember, the Philippines left the ICC. Voluntarily left the ICC. At yung sinasabing 2 years period for which the ICC prosecutors should have filed the case, ay hindi nangyari. It went beyond the 2 years. So there are technical aspects to it. At yung punto naman, ng other treaties are part of our relations sa international community, but this is different. We're talking of acts done in the Philippines and
a foreign court judging Filipinos over acts done inside the Philippines. Medyo mali talaga yon sa aking tingin. Liz? Meron po kasing sinusulong ngayon si Senator Amy Marcos patungkol dito sa proseso nga ng pag-aresto. Kayo po, kapag po kayo nahalal, isa po ba kayo sa mga sumusuporta dito? Well, one thing is, I'm not familiar kung ano yung sinusulong ni Senator Marcos at hindi rin tayo sigurado na mananalo siya. Baka yung papalit kay Senator Marcos ay isang Senator Hinlo. Gusto nyo ba sila pa rin recycled? We have to put new blood. Yung hindi parte ng dynasty. Di ba yan yung gusto nyo? Bago. Baka yung papalit kay Senator Marcos ay Senator Hinlo. The only Visayan PDP Laban representative. Yun po. Final follow-up? Hypothetically, 5 years from now, Digong goes scot-free. What's your next step? You are the senator. Ano po ang gagawin ninyo? Well, I will never go back to ICC. That's my position. For as long as our courts are functioning. Bakit tayo magpapa-under sa mga dayuhan? Di ba nagrevolusyon tayo dati laban sa Kastila? Lumaban tayo laban sa Amerikano? At lumaban tayo nung World War II against sa mga Hapon? Bakit tayo babalik sa mga panahong yun? Ano ba ang Pilipino hindi independent? Pag may ginawang kasalanan sa loob ng Pilipinas, ang Korte ng Pilipinas all the way up to the Supreme Court ang dapat maghatol laban sa nagkasalang Pilipino. Maraming salamat, Attorney Hinlo. And Liz, Midi, maraming salamat. Ngayon naman po, pagkatapos ng 3 katanungan ay we will be doing political fast talk and why. There are 5 questions. Bawat tanong ay meron kang 20 seconds to explain your position. And let's begin. Yumayaman ang pumapasok sa politika. Tama o mali at bakit? Generally, tama. Pero si Attorney Hinlo, nung pumasok ako bilang undersecretary ng DILG at nung lumabas bilang commissioner ng PACC, hindi yumaman. Yung bahay ko noon, pareho pa rin sa bahay ko ngayon. Katulad ni Erap, Gloria, Digong, ang sabi nila, kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Nakakatawa ba o nakakabahala? Depende yun sa ating gagawin kung ikay presidente. Kung sa tingin mo, wala kang ginawang masama, kahit ikulong ka pa at malinis ang konsensya mo, ipaglaban mo ang tamang gawain, even if the world is against you. Kung ikaw ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente? Bakit? Our hands are tied with the Philippine Constitution. Kahit anong opinion ko, hindi yan masasagot kung hindi natin amyendahan ang Constitution. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no, and why? Dapat hindi po. Kasi hindi lang po sa calculation ang isang desisyon ng senador. Kasama doon ang emosyon. Dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no, and why? Depende yon sa sitwasyon. Sa ngayon, kung yung bilihin sa Metro Manila ay iba sa bilihin sa probinsya, hindi po pwedeng magkapantay kasi iba yung kondisyon sa Metro Manila, iba rin yung kondisyon sa Tawi-Tawi at Hulo. Attorney Hinlo, maraming salamat. Ngayon naman po, you have 1 minute para sa iyong closing statement, para kausapin po ang sambayanang Pilipino para sa iyong mensahe. You have 1 minute and your time begins now. Ako po'y umaapela sa COMELEC. Give us a clean and honest election. Yung boto ng Pilipino ay dapat sagrado. Please, Chairman Garcia, give us a clean and honest election. Kailangan po may kapayapaan sa ating bansang Pilipinas. Mga kababayan kong Pilipino, naghahanap kayo ng matagal na ng isang leader na hindi korap. Suportahan niyo po ang taga Negros, si Attorney JV Hinlo, tapat at malinis.
Vote straight, PDP Laban. Attorney Hinlo, maraming salamat. God bless you. Good luck. Salamat po, Kuya Boy. Muli, ako po ay si Boy Abunda at ito po ang 2025 senatorial interviews. Maraming salamat po. God bless us all. Mabuhay po ang Pilipinas. This special was presented by the Philippine Star, Infinite Monkeys, Philippine Women's University, and Jose Rizal University, Adamson University, La Carmela de Boracay, JC Organic Barley, Siomai King, and the Boy Abunda Talk Channel, sponsored by Silpol Joyce Furniture Lights and Decker, 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig, and Seimada by La Luna Cafe, located at 103 ML Quezon Avenue, Hagunoy, Taguig, Teted and Porky's Party Trays, and Isos Food Cart.